Marami rin sa mga tradisyonal na sweet treats ang pwede mong ma-enjoy sa Pampanga. Ang culinary expert na si Aching Lilian Borromeo, nakilala dahil sa paggawa niya ng iba't ibang panghimagas na niluluto na ng mga Pinoy noong panahon pa lang ng mga Kastila. Isa dyan ang nakakabilib na braso de mais na sarili niyang twist sa kilala nating braso de Mercedes. Isa ang braso de Mercedes sa mga pagkain na tutunan ng gawin ng mga Pinoy noong panahon pa lang ng mga Kastila. Kasama ito sa maraming mga pastries na produkto ng paghahanap ng mga tao ng pakinabang sa mga sobrang material mula sa itlog na ginagamit noon sa pagtatayo ng mga simbahan. Pero sa panahon ngayon, hindi na kailangang mag-convert ka pa sa ibang relihiyon para matutunan ang paggawa ng braso de Mercedes. Dahil ituturo yan sa atin ang kaibigan nating pastry chef na si Chef Pixie Sevilla. Pinili ko itong recipe na to ngayon para sa Tamis episode dahil ang braso de Mercedes is very traditional, lalo na sa mga tao na taga Bulacan na tulad ko. Favorite namin ito at alam naman natin ang mga Pinoy, ang panglasa, talagang super tamis. So, egg whites muna. Then we add in the cream of tartar, then sugar. So, inaantay natin maging stiff peak egg whites. Maghanda tayo ng pan na ganito, parang lined lang siya ng parchment. Kung walang parchment, pwede naman lagyan ng wax paper na lang. Okay, so egg yolks, flour, so whisk together. Yan, i-beat natin magkasama. Okay, so ito yung pang-pa-thicken ng filling natin. And then, ilalagay natin ang evaporated milk sa kaldero. I-heat natin, initin natin to ng bahagya, konti. And then, i-add natin yung condensed milk. Okay, pang-patamis. Ito yung talagang traditional braso de Mercedes. Iinitin natin ng konti, yung evaporated milk tsaka yung condensed milk. Hindi naman kailangan kumulo. Parang ano lang, mainit na ng konti. Kaya natin ginagawa yon kasi hindi natin pwedeng ibuhos sa eggs yung mainit, kundi scrambled eggs ang labas natin. And we don't want that. Gusto natin custard, yung palaman ng braso. So, parang i-introduce lang natin yung medyo mainit na milk dun sa eggs. Tapos, isosoli rin naman natin yung eggs. Isasama rin natin dun sa milk. Hindi lang natin kasi pwedeng biglayin. Parang, parang love lang yan. Hindi pwedeng biglayin. Intro muna, diba? Pakipot ng konti. Sithicken na natin to. Start yan. Hanggang mag-bubble. Ito, papaboil natin. Pero kailangan tuloy-tuloy na halo. Ang sweet para sa akin, kasi iba-ibang degrees ng sweetness eh. But for me, my personal taste, hindi ko sinasobrahan yung sugar, hindi ko sinasobrahan yung sweetness. So gusto ko lang balansyado yung tamis dun sa ibang flavors, hindi yung purong tamis lang. Okay, so kailangan natin tanggalin yung paper. So mag-ingat lang tayo dun sa steam ng merengue kasi medyo mainit. Mainit siya eh. Kailangan habang mainit tanggalin kasi pag malamig na to, mas mahirap, mas madikit. So, yung braso, madali naman siyang gawin, pero hindi mo siya pwedeng iwanan. Yun naman yung ano doon, yung medyo complicated. Pero, sulit. Kasi pag iniwan ko to at hindi ko ipil agad yung papel, para magiging malagkit masyado. So, hindi magiging straight, hindi magiging diretso yung mga gilid. So, let's go back to the filling. Ito, balikan natin. Medyo malapot na siya. Nakita nyo, nagbabubble na yung filling. So, pag nagbabubble na, eksakto malapot na rin siya. So, stop na natin heat. And then, ilalagay na natin yung butter sa taas. Tapos, dito natin lalagay yung vanilla.
Ngayon, ito yung, kunyari, kung gusto nyo may ibang flavor, instead of vanilla, pwede kayo maglagay ng pandan, strawberry, coffee, kahit anong gusto nyo, pwede. So, haluin natin hanggang matunaw yung butter. Normally, kailangan itong palamigyan hanggang room temperature. So, ilalagay na natin ngayon yung filling na medyo pinalamig na natin. So, nakikita niyo naman medyo malapot na siya. Siyempre, mas malamig to, mas thick pa, no? But, baka mahirapan din kayo mag-rolyo pag sobrang lamig naman. Mahirap i-spread. So, ito, spread na natin. Mas gusto ko maglagay sa end, sa dulo, mas madami, para mukhang madami pag ni-roll mo. Okay, so, ito na ang ating brazo de Mercedes. Ang tamis sa pagkain ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Mula sa instant na energy at kasiyahan, hanggang sa pagpapayaman ng culinary experiences at pagbuo ng kultura. Doodle overload. Gayunpaman, mahalaga ring bantayan ang konsumo nito upang mapanatili ang balanced diet at kalusugan. 5 magkakaibang lasa. Laksa-laksang masasarap na posibilidad. Sa 5 linggo ng kakaibang food adventure natin, mas nakilala natin ang mga elementong pundasyon ng sarap ng bawat pagkaing ating natitikman. Bawat isa, may importanteng bahagi sa kung paano natin mas nalalasap ang sarap ng bawat putahe. Bawat lasa, nagsisilbing inspirasyon sa pagiging malikhain nating mga Pinoy sa pagluluto at sa pagbibida ng ating kultura. Mapasimpleng street food ba niyan? Lutong bahay? O maging pang 5-star na kainan? To good health? Yeah, good health. Ang mga lasang ito ang nagiging tulay upang mas lumalim pa ang pagmamahal natin sa mga pagkaing nagpapayaman di lang sa ating mga tiyan, kundi pati sa ating mga puso.